Ang video na ito na inyong naririnig, nababasa o napapanood ay pagsasadula lamang. This is a work of fiction. Names, characters, business, events, government issue and incidents are the product of the author's imagination. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events or place is purely coincidental and not intended to harm other people. Kabanata 11. Abala si Malaya sa pag-aayos ng kanyang gamit na nagkalat sa ibabaw ng mesa nang pumasok si Maddie sa loob ng silid na nagsisilbing opisina ng shop na pagmamay-ari ni Thaian. Hindi ka pa ba tapos, Malaya? Bungad sa kanya ni Maddie pagpasok at naupo sa sofa na katapat ng mesa niya. Tinapos muna ni Malaya ang ginagawa sa kanaangat ng tingin sa babae. Tapos na, Maddie. Pauwi ka na ba? Subalit nagtaka siya nang makita ang nanunuksong ngiti nito. Bakit ganyan ka makangiti? Takang tanong pa niya. Mas lumapad naman ang ngiti nito sa kanya at saka humalukip-kap. Good. Kanina pa kasi naghihintay, yung sundo mo, saad ni Maddie. Agad na umahan ang kaba sa dibdib ni Malaya nang marinig iyon. Hindi na rin niya kailangan pang tanungin kung sino ang kanyang sundo. Sapagkat iisang tao lamang naman ang gumagawa niyon, si Thoren. Regular siyang sinusundo ng binata simula noong magtrabaho siya sa shop ng kapatid nito. Noong una, tumutol siya dahil alam niyang naaabala pa niya si Thoren. Pero ang sabi lamang nito sa kanya, si Thaian daw mismo ang nagbili na sunduin siya at huwag pababayaan. Kaya't wala siyang nagawa kung hindi hayaan ang mga ito sa kanilang nais. Isa pa, aaminin niyang napakalaking tulong yon sa kanya dahil hindi na siya mahihirapang bumiyahe at gumastos ng pamasahe para makauwi sa mansyon. Kakanina pa ba si Thoren? Kinakabang tanong niya. Hindi naman. Halos kara-rating lang. Why? Parang kinakabahan ka yata. May di ka sinasabi, pilya pang saad ni Maddie saka siya pinukol ng nanunuksong tingin. Hindi ako kinakabahan, ano? At saka ano ba iyang sinasabi mo? Anong hindi ko sinasabi sa'yo? Maang naman niyang tugon sa babae. Tinaasan lamang siya ng kilay ng babae at saka tumayo na. Okay, sabi mo nakangisi pa ring sagot nito. O siya, dalhian mo dyan. Baka naiinip na si Sir Thoren, bilin pa ni Maddie sa kanya at saka tumalikod na at lumabas ng opisina. Naiwan naman si Malaya na hindi malaman ang gagawin. Ang totoo'y wala siyang lakas ng loob upang harapin ang binata matapos ng pag-uusap nila nito noong gabi ng pagtitipon. Sinadya rin niyang iwasan si Thoren simula noon kahit pa nga sa iisang pamamahay lamang sila nakatira. Laking pasalamat rin niyang hindi ito ang naghahatid sundo sa kanya sa loob ng nakalipas na 2 araw at ipinahahatid na lamang siya sa driver. Ang dinig kasi niya'y may importante raw itong inaasikaso sa hasyenda. Maging kaninang umaga ay hindi rin ito ang naghatid sa kanya papasok sa trabaho na lubos niyang ipinagpasalamat. Subalit ngayon, alam niyang wala na siyang ligtas pa sa binata. Kung kaya't sa ayaw man niya o gusto, kailangan niyang harapin ang lalaki. Bahala na nga. Aniya sa isipan at saka dinampot ang maliit na sling bag na ibinigay sa kanya ni Thaian at saka humugot muna ng malalim na hininga bago nagdesisyong lumabas sa opisina. Paglabas ni Malaya sa opisina ay agad niyang namataan ang binata na prenteng nakaupo sa sofa, kung saan nakapwesto sa mismong entrada ng naturang shop. Iyon kasi ang nagsisilbing tanggapan ng kanilang mga kliyente. Hindi siya agad napansin ng lalaki dahil abala nito sa magazine na binabasa nito. Ramdam ni Malaya ang malakas na pagkabog ng kanyang dibdib habang pinagmamasdan ang binata mula sa kanyang kinatatayuan. At ilang beses pa munang nagtalo ang kanyang kalooban kung lalapitan ang lalaki o hindi. Pero sa huli, nagpasya siyang sundin ang una. Thoren, pakli ni Malaya nang tuluyang makalapit. Mabilis naman na nagangat ng mukha ng binata, dahilan upang maghinang ang kanilang mga paningin. Laya, saad nitong matamis na ngumiti at saka tumayo sa kinauupuan. Sa wakas ay nakita rin kita, dagdag pa nitong hindi inaalis ang tingin sa kanya. Pakiramdam ni Malaya ay tinatambol ang kanyang dibdib nang marinig ang sinabi ng lalaki. Tila rin siya napapaso habang sinasalubong ang tingin nito. Bakit?
Thorin, may sasabihin ka ba? Kunwari niyang tanong rito kahit alam na niya kung ano ang ibig nitong sabihin. Come on, Laya. Sa kotse na tayo mag-usap, sa halip ay sagot nito habang hindi maalis ang ngiti sa labi. Muntik pa siyang mapapiksi nang maramdamang hinawakan siya nito sa kanyang braso at akayin patungo sa sasakyan na nakaparada lamang sa labas ng shop. Nang marating ang sasakyan ay agad siyang pinagbuksan ni Thorin ng pinto sa passenger's side. At ubiliman, agad naman siyang pumasok at tahimik na naupo. Bakit mo ako iniiwasan, Laya? Did I say something wrong? Agad na tanong ni Thorin sa kanya pagpasok nito sa loob ng kotse. Ni hindi pa nito binuhay ang makina at nanatili lamang na nakatingin sa kanya. Hindi naman malaman ni Malaya ang isasagot rito. Pakiramdam niya ay naumid ang kanyang dila ng mga sandaling iyon. Ni hindi rin siya makatingin kay Thorin, ngunit sa sulok ng kanyang mga mata, nakita niyang pinagmamasdan siya nito. Iniisip mo bang nagbibiro lang ako sa sinabi kong nais kitang ligawan? Yuzisa pa nito nang hindi siya sumagot. Hindi kasi maaari ang sinasabi mo, Thorin, sa wakas ay nakuha niyang sumagot rito sa kabila ng matinding kabot at tensyong nararamdaman. At bakit? May nobyo ka ba, Laya? Sa puntong iyon ay hindi napigilan ni Malaya na lingunin ang binata. At hindi niya inaasahan ng makitang malungkot na mata nito habang nakatingin sa kanya. Tuloy ay nakaramdam siya ng konsensya dahil doon. Kung tutuusin, hanggang ngayon ay hindi pa rin niya mapaniwalaan na gusto siyang maging kasintahan ng binata. Para kay Malaya, si Thorin ang perpektong lalaki na hinahanap ng isang babae. Mabait ito, matulungin, magandang lalaki at may sinasabi sa buhay. Ngunit alam niyang hindi sila maaaring maging magkasintahan. Hindi maaari. Hindi iyon ganoon, Thorin, sagot niya sa lalaki matapos ay tumungo sa kanyang magkahugpong na palad na nanlalamig dahil sa matinding kaba. Kung ganoon, ano? Ayaw mo ba sa akin, Malaya? Hindi mo pa ako lubusang kilala, Thorin. Isa pa, galing lang ako sa mahirap na pamilya. Hindi na babagay ang gaya ko sa iyo. Lumang tugtugin na iyan, Laya. Wala ring batas na nagsasabing ang mayaman ay para sa mayaman lang, ani Thorin. Nagulat pa si Malaya nang hawakan ng lalaki ang palad niya at sa kahalikan ng ibabaw niyon. Pakiramdam ni Malaya ay nagdulot ng munting kuryente ang halik na iyon ng binata. Dahilan upang higitin niya ang palad mula rito. Pero hindi iyon binitiwan ni Thorin, bagkus ay lalo pa nitong hinigpitan ang pagkakahawak niyon. Alam kong mahirap paniwalaan, pero gusto kong malaman mo na noong una pa lang kitang makita, may kakaiba na akong naramdaman para sa iyo, Malaya, pag-amin nito na lubusang ikinagulat ni Malaya. Gusto kita at seryoso ako sa sinasabing gusto kitang ligawan. At hindi mahalaga kung bago o matagal na tayong magkakilala. Walang batas na nagsasabing bawal iyon. Hindi rin importante kung sino at ano ka, Laya. Gusto kita at hindi na kailangan pa ng rason kung bakit. Sa mga narinig ay napuno ang dibdib ni Malaya ng halo-halong emosyon. Maging ang puso niya ay walang tigil sa malakas na pagkabog na parang bang hinahabol siya ng kabayo. Hindi niya akalain na maririnig niya ang lahat ng iyon mula kay Thorin. At ng mga sandaling iyon, pakiramdam ni Malaya ay para siyang nananaginip. Hindi kita pipilitin kung hindi ka pa ready, Laya. But please, hayaan mo akong ipakita sa iyo na totoo ang sinasabi ko. Huwag mo na ulit akong iiwasan. Sumasakit kasi ang dibdib ko kapag ginagawa mo iyon. Kabanata 12. Kumusta, Laya? Mula sa madilim na kalangitan ay nabaling ang tingin ni Malaya sa kanyang likuran. At tumambad sa kanya ang nakangiting mukha ni Thayen na kasalukuyang naglalakad papalapit sa balkonahe kung saan siya naruroon. Marahil ay gaya niya, hindi rin ito makatulog ng oras na iyon. Ikaw pala, Thayen. Bakit gising ka pa? Casual niyang tanong sa babae sa kapatagilid na humarap dito. Di kasi ako makatulog, tugon nito habang nakatingala sa madilim na kalangitan. Kaya pala madilim ang langit dahil walang moon and stars, komento pa nito. Nagangat rin ng tingin si Malaya at pinagmasdan ang kulay itim na kalangitan. Ang sabi ng itay ko,
Kapag walang buwan at mga bituin, uulan raw. Ganoon ba? Kaya pala maalinsangan rin, sagot naman ng dalaga. Alam ko na, gusto mong mag-swimming, Laya. Tanong pa nito na noon ay sa kanya na nakatingin. May pool sa likod. Mag-swimming tayong dalawa. Tila nangangisla pa ang mga mata nito nang sabihin iyon. Ha? Alanganin namang tanong ni Malaya rito. Ang totoo'y wala siyang hilig sa paglalangoy, lalo na kung gabi. Lamigin kasi siya kaya hindi niya kayang magtagal sa ilalim ng tubig. Sige na, Laya. Isa pa, gusto kong makabonding ka. Pamimilit pa ng dalaga na lumapit pa sa kanya at hinawakan siya sa braso. Sinamahan pa nito iyon ng namumungay na nga mata na para bang sinasabi nitong pumayag na siya. Sige, sang-ayon na lamang ni Malaya. Total ay tama naman ang sinabi nitong maalinsangan, kahit pa nga sabihing naka-air conditioning ang silid niya. Iba pa rin kasi sa pakiramdam ang lamig ng natural na klima. Yay! Thanks, Laya, anang Thayen ng ngiti-ngiti. Anyway, may swimsuit ka ba? Swimsuit? Iyon bang damit panlangoy? Nahihiyang tanong niya sa dalaga. Hindi kasi siya pamilyar sa tawag sa damit panlangoy na paris nang nakikita niya sa mga babae sa tuwing naliligo ang mga ito sa dagat. Iyon bang tulad ng panty at bra lamang? Mabilis namang tumango si Thayen bilang sagot. Yup, like one piece or two piece. Wala umiling na sagot ni Malaya. Pero mayroon naman akong shorts at sando sa mga damit na dala ko. Iyon na lang siguro ang isusuot ko. Bakit iyon ang susuotan mo? I have swimsuits, bibigyan na lang kita, suhestyon naman ito. Pero, hay nako, Laya. Wala nang pero, okay. Nahihiya ka pa ba sa akin hanggang ngayon? Come on, parang kapatid na ang turing ko sa iyo, Laya kaya ako ganito. Isa pa, wala kasi akong sister at gusto kong ma-experience kung ano ang feeling ng mayroon, ani Thayen na mababakas ang lungkot sa tinig. Nakaramdam naman ng pagkakonsensya si Malaya dahil sa sinabi ng dalaga. Sige, Thayen. Pumapayag na ako, pagsang-ayon niya rito. Total ay gusto rin niya ang ideya na para siyang mayroong nakababatang kapatid sa katauhan ni Thayen. Palibhasa'y nag-iisa lamang siyang anak ng tatay Andres at nanay Aisen kung kaya't paris ng dalaga, hindi rin niya naranasaan ang magkaroon ng kapatid na babae. Oh my gosh, nasisiyahang bulalas ni Thayen sa kabigla na lamang siyang hinigit sa braso. Let's go to my room, hahanapan kita ng swimsuit na bagay sa iyo. Saad pa nito habang hila-hila siya. Wala namang nagawa si Malaya kung hindi magpatangay na lamang sa dalaga patungo sa silid nito. Alam mo, Laya. I admire Kuya Thoren so much, ani Thayen kay Malaya habang nagtatampisaw ang mga ito sa gilid ng pool. Mataman namang pinagmasdan ni Malaya ang dalaga dahil doon. Tila rin may bahagi ng puso niya ang gustong marinig ang sasabihin nito. Si Kuya Thoren kasi ang pinakamatapang na taong nakilala ko, umpisa ni Thayen habang ang paningin ay nasa kulay asol na tubig ng pool. Bago kasi mamatay ang parents namin, may naging girlfriend si Kuya Thoren, si Ate Kelly. Hindi maipaliwanag ni Malaya kung bakit nakaramdam siya ng munting kirot sa kanyang dibdib nang marinig iyon kay Thayen. Subalit pinanatili lamang niyang tahimik habang pinagmamasdan ang dalaga na nagsasalaysay. They planned to get married. And everything was already settled. Hanggang sa dumating ang araw ng kasal ni Kuya Thoren at Ate Kelly. Hindi inaalis ni Malaya ang tingin sa dalaga habang nagsasalaysay ito, at kitang-kita niya kung paano rumihistro ang lungkot sa magandang mukha nito. Ano kaya ang nangyari? Puno ng kuryosidad sa tanong ni Malaya sa isipan. Kung ang pagbabatayan kasi ay ang reaksyon ni Thayen habang nagkwekwento, batid ni Malaya na may hindi magandang nangyari kay Thoren at sa nobya nito. Hindi dumating si Ate Kelly sa wedding day nila. At ang masaklap pa, nabalitaan namin na sumama raw sa ibang lalaki, ani Thayen maya-maya. Napasinghap si Malaya dahil sa katotohanang narinig. Pakiramdam niya ay bigla siyang nanigas sa kinauupuan habang nakatingin sa babaeng kaharap. Hindi niya lubos akalain na sa kabila ng masiyahing anyo ni Thoren, may mapait pala itong karanasan sa pag-ibig. At ilang months lang ang nakalipas, our parents died.
Naging sunod-sunod ang pagsubok na dumating sa amin, lalong-lalo na kay Kuya Thoren. Nakita ko kung paano siya nasaktan noong iwan siya ni Ate Kelly, pero mas lalo siyang nahirapan nang mamatay ang parents namin, Laya. Pagpapatuloy na salaysay ni Thayan na puno ng lungkot ang tinig. Nanatili lamang na nakikinig si Malaya sa dalaga habang nagkwekwento ito. Pero aaminin rin niyang tagos rin sa kanyang dibdib ang sakit ng mga sandaling iyon dahil sa nangyari sa magkapatid na Thoren at Thayan. Kagagraduate lang noon ni Kuya ng law, at lahat ng responsibilities, siyang mag-isa ang nagdala. Like, pagmamanage at pagtulong sa mga nasasakupan ng taga-hasyenda, at ang pagiging magulang sa akin. All of that, kinaya ni Kuya at kahit minsan, di ko man lang siya nakita ang sumuko. Although alam kong nagsusuffer din siya sa pain dahil sa pagkawala ng parents namin at ng nobya niya. Maswerte ka sa Kuya Thoren mo dahil siya ang naging kapatid mo, Thayan, sa wakas ang komento ni Malaya rito. Sa pagkakataong iyon, ngumiti ng malapad si Thayan sa kamarahang ipinadyak-padyak ang mga paa sa tubig. Di lang maswerte, Laya kung hindi, napakaswerte. At maswerte rin ang babaeng magugustuhan niya. At ikaw yun, Laya. Pakiramdam ni Malaya ay uminit ang kanyang pisngi at punong tenga dahil sa sinabing iyon ni Thayan. Hindi lamang iyon, ramdam rin niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso ng mga sandaling iyon. Come on, Laya. Sinabi sa akin ang lahat ni Kuya Thoren, pakli ni Thayan nang hindi kumibo ang kausap. Sinabi niya na gusto ka niya at may balak siyang manligaw sa iyo. Kaya lang, sabi ni Kuya Thoren, mukhang ayaw mo raw sa kanya, dagdag pa ni Thayan na may bahid ng lungkot ang tinig. Hindi naman sa ganoon, Thayan, sagot naman ni Malaya sa babae. Malungkot naman siyang nilinggan ni Thayan. Alam mo ba? First time pa lang kitang nakita, ramdam ko nang para kayo sa isa't isa ni Kuya Thoren. I mean, naniniwala akong destiny ang naging dahilan para pagtagpuin kayo. Lalo namang uminit ang pisngi ni Malaya sa mga sinasabi ng kausap. Hindi rin niya malaman kung ano ang magiging reaksyon sa lahat ng iyon. Kaya naman, tumungo na lamang siya sa kanyang mga tuhod habang nakikinig sa dalaga. Si Kuya Thoren kasi, di na nagkaroon ng girlfriend simula noong iwan siya ni Ate Kelly. Maraming babae dito sa Santo Cristo ang may gusto kay Kuya. Well, ano pa nga bang hahanapin ng mga ito sa kanya? Mabait, gentleman, responsible at guwapo. Pero ni isa, walang nagustuhan si Kuya. Mas gusto pa nga niyang ubusin ang oras sa pagtatrabaho sa hasyenda rather than dating. Tapos noong dumating ka, napansin kong naging kakaiba ang kilos ni Kuya Thoren. Madalas ko siyang nakikitang nakangiti habang nakatingin sa iyo, Laya. Kaya nasabi ko sa sarili kong, yeah, this is it. May nagustuhan ng babae ang kuya ko. That's why, lagi ko kayong tinutokso sa isa't isa. Nagulat pa si Malaya nang hawakan siya ni Thayan sa braso, dahilan upang magangat siya ng tingin sa babae. Gusto kong maging masaya si Kuya Thoren, Laya. Dahil alam kong deserve niya ang sumaya, at ikaw lang ang makagagawa noon, Malaya. Kaya please, sana pagbigyan mo si Kuya Thoren. Pero bakit ako, Thayan? Hindi ako paris ninyo. Ni hindi ako nakatapos ng pag-aaral. Isa pa'y hindi rin ninyo alam kung ano ang tunay kong pagkatao. Ani Malaya habang matamang pinagmamasdan ang kaharap. Di na mahalaga kung sino o ano ka man, Laya. Ang importante, pareho naming alam ni Kuya Thoren na mabait kang tao. At saka, ano ba ang akala mo sa amin? Na tumitingin kami sa estado ng isang tao, Laya. Napayukong muli si Malaya nang makaramdam ng hiya sa dalaga. Ang totoo'y ramdam naman niyang hindi paris ng ibang mayayaman ang magkapatid na gustong galing rin sa marangyang angkan ang maging miyembro ng pamilya. Mapagkumbaba at makatao ang tingin niya sa magkapatid. Natatakot lamang talaga siya na maging kasiraan siya sa mga ito kapag naging nobyo niya si Thoren. Sorry, hindi naman ganoon ang ibig kong sabihin, hindyang paumanhin ni Malaya sa dalaga. Tanggap kita, Laya. Tanggap ka ni Kuya Thoren. Hindi mahalaga kung saan ka nanggagaling o kung hindi ka galing sa mayamang pamilya. Sapat na iyong alam naming mabuti kang tao at mahal mo ang kuya ko.
Kabanata 13. Andres, hindi na natin hahanapin si Malaya. Buntong hininga muna si Ka Andres sa kabiyak sala binitiwan ang itak na gamit niya sa pagsibak ng kahoy. Bakit pa? Dalaga na ang anak mo. Marahil ay kaya siya umalis dahil ayaw niya ng ganitong buhay. Pero hindi ka man lang ba nag-aalala sa kalagayan niya? Baka napaano na siya, Andres. Hindi maitago ni Ka-Aisang ang pag-aalala kay Malaya. Hindi man niya ito totoong anak ay minahal nila ito ni Ka Andres ng parang sariling anak. May nakapagsabi sa akin na nakita raw nila si Malaya sa Santo Cristo, ani Ka Andres sa kamuling itinuloy ang pagsisibak ng panggatong na gagamitin nila mamaya sa pagluluto. Ano? Bakit ngayon mo lang sinabi ito, Andres? Ani Ka-Aisang nahimig ng uusig. At anong gagawin mo? Ani Ka Andres na muling ihininto ang ginagawa at saka kunot noong pinagmasdan ang asawa. Nananahimik na ang anak mo, Aiseng. Kung pinili niyang lumayo, ibig sabihin yon ay ayaw niya ng ganitong buhay. Hindi niya naiintindihan ang ipinaglalaban natin. Kaya bakit pa tayo mag-aaksaya ng panahon na hanapin siya? Bahagyang tumaas ang tinig ni Ka Andres ng mga sandaling iyon, kaya maging ang ilan sa kanilang mga kasamahan ay napatingin sa gawin nila ni Ka-Aiseng. Si Ka-Aiseng naman ay nanahimik na. Kabisado niya ang asawa. Kapag nagtaas ito ng boses ay hindi na dapat siya sisigat pa. Kaya naman, lihim na lamang niyang ipinagdasal na sana ay nasa maayos na kalagayan si Malaya. Na kung saan man ito naroon, ay mahanap nito ang kapayapaan na nais nito. Makalipas ang sandaling katahimikan sa pagitan ng mag-asawa, ay humahanggos na dumating si Kaigma. Inutusan kasi nito ni Ka Andres na bumaba sa bayan upang mamili ng kanilang pangunahing pangangailangan. Gaya ng pagkain, gamot, at iba pa. Ka Andres, may masamang balita. Bungad nito na bahagya pang hinahapo. Napatayo si Ka Andres mula sa pagsisibak at saka matamang pinagmasdan ang bagong dating. Ano iyon? Nakasagupal namin ang ilang tulisan habang pabalik kami rito sa kampo. Kinuha nila ang aming pinamili at naligasan pa tayo ng mga kasamahan, ani Kaigma mabagaman hapong-hapo pa, ay nagawa ng isiwalat ang masamang balita sa pinuno. Ano, malakas na bulalas ni Ka Andres. Hayop talaga ang mga tulisan na iyan. Dahil sa kanilang panggugulo sa taong bayan, tayo ang napagbibintangan. At maging tayo ay kinakalaban na rin. Buong gigil na turan pa ni Ka Andres sa kaharap. Dahil sa tensyon dulot ng hindi magandang balita, maging ang iba pang nakikinig lang ay lumapit na sa kanilang pinuno. Ano ang gagawin natin, Ka Andres? Lubos na tayong piniperwisyo ng mga tulisan na iyan. Tanong ni Kamando. Oo nga, Ka Andres. Dahil sa mga tulisan na iyan, lalong nag-iinit ang mga sundalo sa atin. Napagbibintangan tayong nanggugulo, segunda naman ni Kalusita. Sandali munang nag-isip si Ka Andres bago sumagot. Maghanda kayo. Bago pumutok ang bukang liwayway bukas ay susugurin natin ang kampo ng mga tulisan na iyan. Mariing utos niya sa mga kasamahan. Lampas 50 naman ang bilang ng kanilang miyembro, kaya't alam ni Ka Andres na malaki ang laban nila sa mga tulisan na iyon. Masusunod, Ka Andres, halos sabay-sabay na tugon naman ng mga ito. Si Ka-Aiseng naman, lihim na lamang nananalangin na naway gabayan ng Panginoon ang kanilang mga ipinaglalaban. Hindi naman sila masamang tao o kaaway ng gobyerno. Kung tutuusin, ang pagiging pantay-pantay at patas na pagtingin lamang ang nais ang kanilang samahan. Ayaw nila ng karahasan. Subalit talaga yatang hindi na maaalis pa ang karahasan, lalo na't kung ang gobyerno naman ang nagtuturing sa kanilang salot at mortal na kaaway ng lipunan. Laya, gusto mo bang sumama sa rancho? Tuturuan kitang mga bayo, pakli ni Thorin kay Malaya nang mapag-isa sila sa sala. Katatapos lamang nilang mag-almusal noon. At dahil araw ng Sabado, naroon siya sa bahay at walang pasok. Alanganin namang pinagmasdan ni Malaya ang binata na noon ay maganda ang pagkakangiti sa kanya. Aaminin rin niyang nagpag-isip-isip niya. Ang mga sinabi ni Thayan. Tama ang kapatid nito. Mabait si Thorin at talagang napatunayan niya iyon. Bukod pa roon, handa siya nitong tanggapin maging ano pa ang pagkatao niya. Iyon naman ang mahalaga para kay Malaya, ang tanggap siya ng isang tao.
Why? Ayaw mo ba? Sige, okay lang kung ayaw. Sige, sasama ako, putol niya sa sasabihin sana ito. Sumili naman ang matamis na ngiti sa gwapong mukha ng lalaki habang nakatingin kay Malaya. Okay, ipapahanda ko lang ang kabayo, ani Thoren. Tumanggaw na lamang si Malaya sa lalaki sa kagumanti ng kiming ngiti. Kailangang hawakan mo ng mahigpit ang renda. Ang rende kasi ang nagsisilbing kontrol mo sa kabayo, Laya, paliwanag ni Thoren kay Malaya habang hawak ang tali ng itim na kabayo. Pero kahit isa sa mga ipinaliwanag ng lalaki ay tila walang pumapasok sa isip ni Malaya. Kanina pa kasi siya lihim na napapasinghap sa anyo ng binata. Napakagandang lalaki kasi nito sa kanyang paningin. Lalaking lalaki ang dating. Bagay-bagay kasi rito ang suot nitong asol na kupusing long sleeve na bahagyang nakatupi ang bandang siko. Nakabukas din ang ilang butones sa bandang dibdib nito kaya't kitang-kita ni Malaya kung gaano iyon kamatipuno. Maong na pantalon rin ang pang-ibaba nito na pinarisan ng brown na boots na hanggang kalahati ng binti ang tabas. May suot rin ang lalaking cowboy hat na kumumplito sa cowboy look nito. Hindi man madalas makapanood si Malaya ng telebisyon. Mahilig naman siyang magbasa ng pocketbook noon, at ang itsura ni Thoren ng mga oras na iyon ang nai-imagine niyang itsura ng mga male protagonist sa babasahin. Laya, sumakay ka na. Pupunta tayo sa hasyenda, pakli ni Thoren na nagpabalik na naglalakbay na kamalayan ni Malaya. Don't worry, nasa likod mo ako. Hindi kita pababayaan, dagdag pa nito na sinamahan pa ng magandang ngiti. Sige, aniya sa lalaki. Matapos nyon ay inalalayan siya ni Thoren na umakyat sa itim na stallion. Muntik pa nga siyang mapapiksi ng lamapat ang kanilang mga palad. Pakiramdam ni Malaya ay may munting boltahe ng kuryente ang damaloy roon. Bahagyaring nakaramdam ng kaba si Malaya nang tuluyang makasakay sa itim na kabayo. May 7 talampakan kasi ang taas ng naturang hayop. Idagdag pang iyon ang unang beses niyang sumakay sa kabayo. Maya-maya pa'y sunod na samampa si Thoren sa kabayo at naupo sa likuran ni Malaya. Nang abutin nito ang rende ng kabayo, ay hindi sinasadyang nagkadikit ang likuran niya at ang dibdib nito. Tuloy ay pakiramdam ni Malaya ay para siyang sinisilihan. Bigla siyang pinagpawisan kahit medyo maulap naman ang panahon ng mga sandaling iyon. Are you okay, Laya? You look nervous, turan pa nito nang silipin ang kanyang mukha. Huwag kang mag-alala, okay. Nasa likod mo ako. Ako ang aalalay sa iyo, masuyo pang dagdag nito kay Malaya. Gusto sanang sabihin ni Malaya na hindi ang pagsakay sa kabayo ang nagdulot ng tensyon sa kanya, kung hindi ang presensya nito sa kanyang likuran. Idagdag pang nakapalibot rin sa kanya ang matipunong braso nito dahil hawak nito ang rende ng kabayo. By the way, her name is Venus. Iniregalo siya sa akin ng parents ko noong graduation ko, saad pa ni Thoren maya-maya. Humawak ka sa renda, Laya. Patatakbuhin ko na ang kabayo, bilin pa ng lalaki. Sinunod naman ni Malaya ang sinabi nito, humawak siya sa renda at ilang saglit pa nga, marahan nang lumakad ang hayop. Bagaman kabado at nakararamdam ng tensyon, hindi maiwasang mamangha ni Malaya sa tanawin na nadaraan nila patungo sa hasyenda. Sa tuwing nagpupunta kasi sila noon, ay tanging sa kotse ng lalaki sila nakasakay. Para kay Malaya, parang paraiso ang hasyenda Fuentebella. May matatayog na puno ng iba't ibang prutas, lunti ang halaman, magagandang ligaw na bulaklak at maliit na ilog pa silang nadaanan. Bukod sa napakagandang paligid, nakapresko rin ang simoy ng hangin. Nang marating nila ang taniman ng prutas ay masayang nakihalubilo si Thoren at maging si Malaya sa mga naroon. At para sa kanya, talagang napakabuting tao ni Thoren dahil mahal ito ng lahat. Lubos niya iyong napatunayan ng makihalubilo sa mga naroon. Noong una kasi ay hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na makakwentuhan ang mga naroon dahil noong nagpunta sila roon ay nagtrabaho si Thoren kasama ang mga ito. At iyon pa lamang ang unang pagkakataon na nakasama niya ito pati ang mga manggagawa sa hasyenda. Matapos ang masayang kwentuhan, nagsalo-salo silang lahat sa isang tanghalian. Lahat sila ay pawang nakakamay habang sama-samang kumakain sa nakalatag na dahon ng sahig.
Lalo tuloy yumabong ang paghanga ni Malaya sa binata dahil kahit kaunti ay hindi niya ito nakitaan ng pandidiryo arte. Napakasimple nito at talagang down to earth. Magpahinga muna tayo, Laya. Pagkatapos, babalik na rin tayo sa mansyon, ani Thorin nang yayain siya nito sa maliit na kubo kung saan ito tumutuloy kapag naroon sa taniman. Sige, sang-ayon ni Malaya. Nauna nang pumasok si Thorin sa kubo at saka ay nalalayan siyang pumasok doon. Pero walang pang 5 minuto nang maupo siya sa silya at walang ano-ano ay bumuhos ang malakas na ulan. May kasama pa iyong hangin. Bigla ay binundol ng kaba ang dibdib ni Malaya, lalo pang at nagumpisa na ring kumulog at kumidlat. Nagpadagdag rin sa kabang nararamdaman niya nang maisip na silang dalawa lamang ni Thorin ang naroon sa maliit na kubo sa gitna ng taniman. Mukhang matagal bago tumila ang ulan, ani Thorin na noon ay nakasilip sa nakabukas na bintana. Pero nagulat siya nang maya-maya ay naghubad ito ng damit pang itaas at tumakbo palabas ng kubo. Kabanata 14. Almost half hour bago makabalik si Thorin basang-basa ng ulan. Isinilong pa kasi niya ang kabayong si Venus sa kwadra na ipinagawa niya malapit sa kanyang kubo. Bahagya pang nagulat ang binata nang maabutang mahimbing na natutulog si Malaya sa duyan, kung saan yakap-yakap ang sarili. Nakaramdam tuloy siya ng guilt dahil sa sobrang pagmamadali niyang may silong si Venus ay hindi niya nagawang magpaalam dito. Kahit basang-basa, inuna muna ni Thorin na kumuha ng blanket na nakatabi sa kanyang kabinet. Sinadya talaga niyang maglagay ng personal na gamit sa kabong iyon para kung sakaling tamarin siyang umuwi buhat sa pagtatrabaho sa hasyenda, ay doon na lang siya tutuloy. Pinababantayan na lang niya iyon sa caretaker niya sa hasyenda at ipinalilinis na rin. Ikinumot muna niya ang makapal na blanket kay Malaya bago binuksan ang lampshade sa corner table. 6:00 na rin kasi ng gabi noon at papadilim na ang paligid. Hindi pa rin kasi tumitila ang ulan, at sa tingin pa nga niya ay lalo iyong lumakas. Nang masiguro na maayos na ang dalaga, saka inasikaso ni Thorin na magpalit ng damit. Ramdam na rin kasi niya ang lamig dahil sa basang kasuotan. Isang navy blue sweater at white pajama ang nakuha niya sa drawer. Naglabas rin siya ng isa pang sweater para kay Malaya. Matapos magbihis, muling nagtungo si Thorin sa maliit na sala para i-check si Malaya. Ngunit tulad kanina, mahimbing pa rin itong natutulog. Ni hindi nga nagbago ang pwesto nito sa pagkakahiga. Nakatagilid kasi ito paarap sa kanya habang bahagyang nakabaluktot ang mga binti. Samantalang ang mga kamay naman nito ay nasa dibdib nito at magkakross. Hindi tuloy niya mapigil ang mapangiti habang pinagmamasdan ang dalaga na payapang natutulog. At aaminin din niyang napakaganda pa rin nito sa ganong ayos. Ilang sandali pa munang nakatunghay si Thorin sa nahihimbing na dalaga bago pumunta sa mini kitchen at binuksan ang ref kung may maaari silang ihapunan ng babae. Pero napailing na lang siya nang makitang puro prutas nga pala ang laman yon dahil yun ang bilin niya kay Nanay Susan, ang caretaker ng kubo. Hindi kasi siya nagpapalagay ng karne o kaya naman ay isda sa ref niya dahil hindi naman siya palaging naroon. Sayang lang iyon kung masisira. Kung kaya't ang bilin na niya kay Nanay Susan, prutas na lang ang ilagay roon dahil mas matagal iyong masira. Siguro, pwede na ito, isip-isip ni Thorin habang inilalabas sa chiller ang ripe mangoes, apples, and grapes. May nakita rin siyang isang malaking bote ng mineral water na tanging inumin na laman ng ref. Zona pala nagpalagay ako kay Nay Susan ng pwedeng iluto kung alam ko lang na mangyayari ito. Nagising si Malaya nang makaramdam ng lamig na tila ba dulot ng malakas na hangin. Nakatulog pala ako, aniya sa isipan ng maalalang balak lang sana niyang pumikit kanina habang hinihintay na magbalik si Thorin. Thorin. Kaagad siyang bumalikwas ng bangon nang maalala ang binata. Noon lang din niya napansin na madilim na pala at tanging malamlam na ilaw lang ng lampshade ang tumutunghay sa kabuuhan ng sala. Napakalakas pa rin ng ulan at hangin ng mga sandaling iyon, tuloy ay kinabahan siya nang maisip na baka hindi pa bumabalik si Thorin. Kinusot-kusot ni Malaya ang matang bahagya pang nanlalabo sa kainilibot ang tingin sa sala. Ngunit nang hindi niya makita si Thorin doon ay binundol ng kaba ang dibdib niya.
Ayaw niyang isipin na umuwi na ito at iniwan siya roon sa kubo, sa gitna ng nagwawalang panahon. Dahan-daang bumaba ang dalaga sa duyan saka naglakad papunta sa kusina ng naturang kubo, pero dahil sa hindi siya nakatingin sa nilalakaran ay bumangga siya sa matigas na bagay. Gising ka na pala, Laya. Nagdulot ng kakaibang epekto kay Malaya ang tinig na iyon ng lalaki. Pakiramdam niya, nagtataasan ang balahibo niya sa batok dahil doon. Thorin, yutol na tugon niya habang nakatingala rito. Napatras din siya nang mapagtantong nakahawak pala siya sa matipunong dibdib ng binata. Sorry kung iniwan kitang mag-isa. Isinilong ko lang kasi si Venus sa kwadro niya, hindyang paumanhin pa nito sa kanya. O okay lang yun, ani Malaya habang pilit kinakalma ang sarili. Anyway, mukhang hindi titayla ang ulan, dito na lang tayo sa kubo magpalipas ng gabi. Ayos lang ba sayo, Laya? Tanong pa ng binata lalong ikan-akaba ni Malaya. Kung ganon, dalawa lang kaming magkasama ngayong gabi sa kabong ito. Kinakabahang tanong ng dalaga sa isipan habang nakatingin sa lalaki. May tiwala naman siya kay Thorin. Alam niyang hindi siya nito gagawa ng masama. Talagang nagulat lang siya at kinabahan dahil sa kaalamang makakasama niya ang binata ng solo ng gabing iyon. Don't worry, Laya. Hindi naman tayo matutulog sa iisang kama. Sa duyan na lang ako, then sa kwarto ka, dagdag pa ni Thorin. Alam niyang iniisip ng dalaga na baka mag-take advantage siya rito. Pero hindi niya gagawin iyon, inirerespeto niya ang mga kababaihan gaya ng itinuro ng kanyang yumaong ina. Sige, kung talagang hindi tayo makakauwi, tugon ni Malaya sa kabahagyang ngumiti sa lalaki. Nailang man sa sitwasyon, pinilit pa rin niyang ipakita sa binata na hindi siya natatakot na makasama ito. Ang totoo pa nga, aaminin niyang nakaramdam rin siya ng pagkasabik ng mga sandaling iyon. At alam niya kung bakit. Gusto na rin kasi niya ang binata at ayaw niya itong itanggi pa. Thank you, Laya, ani Thorin sa ngumiti ng matamis sa dalaga. Pakiworry tuloy ni Malaya ay tumalon ang puso niya dahil sa ngiting iyon ng binata. Let's go. Kumain muna tayo. Pero pagpasenyahan mo na kung fruits lang ang nakahanda. Iyon lang kasi ang laman ng ref ko. Alanganin pang ngumiti si Thorin pagkasabi niyon. Mabilis namang umiling si Malaya sa binata. Ayos lang yun. Sanay naman akong kumain maski kamote, nakangiti niyang sagot rito. Nang matapos ang dalawa sa pinagsaluhang hapunan ay nagtungo na ang mga ito sa kanya-kanyang higaan. Subalit nang maalala ni Thorin ang sweater na kinuha niya para kay Malaya ay muli siyang bumangon sa kinahihigaang duyan. Laya, ani Thorin sa kamahinang kumatok sa pinto ng kwarto na yari matibay na pawid. Ano yun? Tanong ni Malaya nang pagbuksan ang pinto ang lalaki. May sweater akong inilabas sa ibabaw ng kama. Para sa'yo iyon. Suotin mo dahil nagino, casual na saad ni Thorin kay Malaya. Tuloy-tuloy pa rin kasi ang buhos ng ulan na noon ay may kasama ng mahinang pagkulog at kidlat. Pakiramdam ng dalaga ay hinaplos ang puso niya dahil sa pag-aalalang nabasa niya sa mukha nito. Ganon ba? Maraming salamat, Thorin, ani Malaya sa kaginawaran ng ngiti ang binata. Wala iyon. Good night, Laya. Itinago ni Malaya ang kilig na naramdaman habang sinasalubong ang tingin nito. Pati na rin ang matamis ng ngiti ni Thorin ay nagdudulot sa kanya ng pinaghalong kaba at saya. Ganon din sayo, Thorin. Sandali pa munang naghinang ang paningin ng dalawa, hanggang si Malaya na ang unang nagbawi. Marahan na niyang isinara ang pinto. Samantala, si Thorin naman ay muling bumalik sa kinahihigaang duyan at inayos ang sarili. Bagaman malaking tao, pinagkasya ng lalaki ang sarili roon. Wala kasi siyang ibang maaaring tulugan maliban sa sahig at makipot na upuan. Patuloy ang pagbuhos ng malakas na ulan ng gabing iyon, dahilan para hindi kaagad makatulog si Thorin. Inaalala rin kasi niya si Malaya na nasa kabilang kwarto lang. Iniisip niyang baka gaya niya, hindi rin ito makatulog. Subalit maya-maya lang, isang malakas na kulog at kidlat ang tila tumama sa kubo. Kasunod niyon ay ang malakas na tili ni Malaya at pagdilim ng paligid. Kabanata 15.
Kaagad tinungo ni Thorin si Malaya sa silid nang marinig niyang sumigaw ito. At kahit madilim ang kabuuhan ng kubo dahil nag-brown out, hindi siya napigilan nitong alamin kung ano ang nangyari sa dalaga. Laya, what happened? I'm here. Nasaan ka? Lalapitin kita, ani Thorin sa babae nang makapasok siya sa kwarto. Na nandito ako, Thorin. Sagot ni Malaya na bakas ang panginginig ng boses. Umahan naman kaagad ang pag-aalala sa dibdib ng binata nang marinig ang tinig nito. Alam niyang sa mga oras na iyon, ay natatakot ang dalaga. Sandali, Laya. Kukunin ko lang ang flashlight. Babalikan kita, Thorin replied and then quickly left the room and headed to the kitchen. Kahit kikapa-kapa dahil sa madilim na paligid, kaagad pa rin niyang nahanap ang kitchen cabinet kung nasaan nakalagay ang kanyang emergency kit. Tinapa niya roon ang flashlight at mga batteries. Good thing, kabisado na niya ang kubo kahit madilim ay nagagawa pa rin niyang makakilos. He immediately put the batteries in the flashlight and turned it on. Matapos niyon ay mabilis niyang binalikan si Malaya sa madilim na kwarto. Inilawan niya ang kabuuhan yun para makita kung nasaan banda ang dalaga, at nang makitang nasa isang sulok ito habang nakayupyup sa mga tuhod ay kaagad niya itong dinaluhan. Laya, I'm here, alo ni Thorin sa dalaga na nanginginig ang mga kamay. It's okay, Laya. Nandito na ako, don't be scared. Inabot pa niya ang mga palad nito sa kamahigpit na ginagap. Nagangat naman ng tingin si Malaya kay Thorin at saka walang ano-ano ay yamakap ang babae sa kanya. Although he was surprised at what Malaya did, tinugon rin ni Thorin ng mahigpit na yakap ito. At that moment, he felt a rapid heartbeat as if he couldn't breathe. Oh, Jesus! I love this woman, so much. Tatakot akong mag-isa kapag madilim, Thorin, maya-maya'y wika ni Malaya habang nakayakap pa rin sa kanya. Mamay masama kasi akong nakaranasan sa dilim noong bata pa ako, pag-amin pa ng dalaga. Nagdulot kasi ng trauma kay Malaya ang pagkawala niya noong 5 taong gulang pa lamang siya. Sa sobrang pagkawili sa paglalaro, hindi niya namalaya na nahiwalay na pala siya sa mga magulang habang tinatahak nila ang masukal na kagubatan. Isang gabi siyang naroon sa gubat, umiiyak habang umuulan at kumikidlat. Sa labis na takot at sa murang edad, walang nagawa si Malaya kung hindi umiyak ng umiyak. Hanggang sa kinabukasan ay nahanap siya ng kanyang mga magulang na inaapoy ng lagnat. Inilapag muna ni Thorin ang flashlight sa corner table na nasa tabi ng kama, matapos ay kumalas siya sa pagkakayap nito. Kunot noon namang tumingin sa kanya si Malaya, at bagaman malamlam ang ilaw ng flashlight, naaaninag pa rin niya ang takot sa mukha ng babae. Don't worry, Laya. Dito lang ako sa tabi mo, babantayan kita, he promised as he gently caressed her soft cheeks. Sa sinabi ni Thorin ay bumukas ang relief sa mukhang dalaga. Maraming salamat, Thorin, sinserong ani Malaya sa kabahagyang ngumiti. Matulog ka na, okay. Ako ang magsisilbing bantay mo ngayong gabi. No one will hurt you, Laya. I promise. Diyos ko. Pasensya na ho, senyor ito. Hindi ko alam na dito pala kayo natulog ng nobyo mo. It's okay, Nanay Susan. Pwede po bang magpahanda ako ng almusal? Hindi kasi kami nakakain kagabi. Naalimpungatan si Malaya ng makarinig ng tila mga nag-uusap. Kaya naman kahit bahagya pang inaantok, ay idinilat niya mga mata para alamin kung sino ang mga iyon. Subalit halos atakihin siya sa puso ng pagpilang niya sa kaliwa niya ay tumambad sa kanya si Thorin na noon ay titig na titig sa kanya. Thorin. Good morning, Laya. Kumusta ang tulog mo? Sa halip ay nakangiting tanong ng lalaki sa kanya. Balot man ng kaba dahil sa napakalapit niya sa lalaki, nagawa pa rin kontrolin ni Malaya ang sarili. Mabuti naman. Nakatulog ako ng mahimbing, wika ni Malaya. Ikaw. Balik tanong naman niya rito. Nakakangalay pero nakatulog naman ako ng maayos. Matamis pang ngumiti ang binata kay Malaya pagkasabi niyon. Tuloy ay lalong nadagdagan ang kaba niya sa dibdib dahil doon. Pero bakit siya nang alay? Subalit ilang saglit pa, nanlaki ang mga mata ni Malaya nang mapagtanto ang tanong niyang iyon. At halos malaglag siya sa kinahihiga ang kama ng malamang katabi niya pala si Thorin sa iisang kama ng mga sandaling iyon. Hindi lamang iyon,
Nakaunan pa siya sa matipunong braso nito. Huwag kang matakot, Laya. Wala akong ginawang masama, pakli naman ni Thorin nang makita ang takot at kaba sa mga mata ng dalaga. Bumalikwas na rin ito nang bangon saka nag-aalalang pinagmasdan si Malaya. Hindi naman kaagad nakapagsalita si Malaya. Hindi naman kasi iyon ang iniisip niya. May tiwala siya rito kaya alam niyang wala itong ginawang masama. Ang totoo'y mas nadagdagan pa nga ang paghanga niya kay Thorin dahil inirespeto siya nito bilang isang babae na mahirap mahanap sa mga kalalakihan sa panahon ngayon. So sorry kung hindi ka nakatulog dahil sa akin, hindyang paumanhin ni Malaya habang nakatungo sa kamay niyang nanginginig na naman. Nahihiya rin kasi siya sa binata dahil sa inasal niya kagabi. Kung nalalaman lang ni Thorin na sanay siyang humawak ng baril, pero sa dilim ay takot siya, iisipin nitong umaarte lang siya. Pero iyon talaga ang totoo. Sobra ang takot na naranasan niya noon, na nadala niya hanggang pagtanda. Wala ka dapat ihingi ng sorry, Laya. Okay lang yun. Itutulog ko na lang to mamaya, ani Thorin na noon ay nakatingin sa dalagang nakatungo at hiyang-hiya. Lihim tuloy na napangiti ang binata. Kung alam lang sana nito kung gaano siya kasaya dahil nakasama niya itong matulog magdamag. That was the best night he ever had. Thank you, Laya. Senyorito Thorin, nakahanda na po almusal ninyo ni Senyorita. Ang boses ni Nanay Susan, ang caretaker ng kubo ang bumasag sa namay-inang katahimikan sa dalawa. Sige po, Nanay Susan. Susunod na po kami, tugon ni Thorin sa katumayo na sa kama. Lika na, Laya. Mag-almusal na tayo at para makauwi na tayo sa mansyon Wat. Napahawak si Thorin sa kanyang dibdib nang maramdamang tila pinipiga ang puso niya sa sobrang sakit. Kaagad na dinaluhan ni Malaya ang binata nang makita niyang tila nahihirapan itong huminga. Thorin, anong nangyari sa'yo? Nag-aalalang tanong niya rito. Hirap man sa paghinga, nagawa pa ring sumagot ni Thorin sa dalaga. Ayos lang ako, Laya. Papakibigyan mo na lang ako ng tubig. Sige. Mabilis na lumabas si Malaya sa silid at naabutan niyang nasa kusina ang babaeng may edad. Marahil ay ito ang tinawag na Nanay Susan ni Thorin kanina. Nay, nahihirapan pong huminga si Thorin. Ikukuha ko po siya ng tubig. Ani Malaya sa katiwala. Nako, sinusumpong na naman si senyor ito. Natatarantang sabi nito sabay kuha ng isang bote ng tubig sa ref. Matapos nyon ay nagmamadali itong nagtungo sa silid ni Thorin, kasunod si Malaya. Senyor ito na ho ang tubig, ani Nanay Susan sa kaay-alayang uminom ng tubig ang binata. Si Malaya naman ay labis na nag-aalala para sa binata. Hindi malinaw sa kanya kung ano ang nangyayari rito. Ngunit isa lamang ang hinala niya, may iniinda itong sakit sa kabila ng magandang pangangatawan nito. Maya-maya pa'y tila kumalma naman ang binate kaya nakahinga ng maluwang si Malaya. Nanay Susan, pwede po bang pakitawagan si Thayen? Pakisabi po na magpapasando kami kay Tatay Domeng, wika ni Thorin na ang tinutukoy ang kanilang family driver. Sige ho, senyor ito Thorin, ani Nanay Susan sa kamabilis na lumabas sa kwarto. Nang maiwan ang dalawa, naglakas loob si Malaya na kumustahin ang kalagayan ng binata na noon ay nakaupo sa gilid ng kama at nakasandal sa headboard ng kama. Kumusta ka na, Thorin? Maayos na bang pakiramdam mo? Ani Malaya na noon ay pinagmamasdan ang mukha nito. Batid niyang hindi biro ang dinaramdam nito ng mga sandaling iyon. Okay lang ako, Laya. Don't worry about me, nakangiting ani Thorin sa dalaga habang marahang hinihilot-hilot ang kanyang dibdib. Nanikip lang ang dibdib ko. Tandang padamdam panipi. Sigurado ka ba, Thorin? Naniniguro pang tanong ni Malaya. Of course. Basta dito ka lang sa tabi ko, Laya. Tandang padamdam panipi. Sige, Thorin. Anang dalaga pagkatapos ay umupo sa tabi ng binata.